Manila, Philippines, tatlong barko ng Chinese Coast Guard ang binabantayan sa karagatang malayo sa mga liblib na isla sa hilagang Pilipinas malapit sa Taiwan, sinabi ng mga maritime officials sa Maynila nitong Biyernes. Ang mga sasakyang pandagat ay unang namataan noong Huwebes, isang araw matapos lumabas ang isang video sa YouTube kung saan sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos ng Pilipinas na walang paraan ang Maynila na makaiwas sa kaguluhan kung sasalakayin ng China ang Taiwan. Itinuturing ng China na bahagi ng teritoryo nito ang self-ruled Taiwan at nagbanta na sakupin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang tatlong sasakyang pandagat ng China ay nakita malapit sa lalawigan ng Batanes, isang malayong grupo ng mga islet na kakaunti ang populasyon sa hilaga ng pinakamalaking isla ng Pilipinas, ang Luzon. Isang sasakyang panghimpapawid ang nakadeploy noong Biyernes upang subaybayan ang irregular movements ng tatlong barko ng China malapit sa mga isla ng Batanes, sinabi ng Philippine Coast Guard sa isang pahayag. Ang barko ng China Coast Guard 4,304 na ay matatagpuan mga 140 kilometro, 85 milya, sa kanluran ng bayan ng Sabtang ngunit napigilan ng masamang panahon ng mga awtoridad na makalapit sa mga lokasyon ng iba pang dalawang sasakyang dagat, sinabi nito. Sinabi ni Marcos sa isang panayam sa Indian News Agency na First Post na, kung sakaling magkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng China at Estados Unidos sa Taiwan, walang paraan na ang Pilipinas ay makaiwas dito dahil lamang sa ating pisikal na lokasyong heograpiya. If there is an all-out war, then we will be drawn into it, he said in the interview, which was uploaded on YouTube on Wednesday. Sinabi rin niya na maraming Pilipinong naninirahan sa Taiwan ang kailangang iligtas at iuwi. Naghain ng protesta ang China sa Pilipinas dahil sa sinabi ni Marcos. Hinihikayat namin ang Pilipinas na same time na sumunod sa prinsipyong One China, at iwasang makipaglaro sa mga isyu tungkol sa mga pangunahing interes ng China, sabi ng isang tagapagsalita ng Foreign Ministry noong Biyernes.